Good morning mga friends. So magluluto ako ngayon ng tortang talong. May apat ako na talong na nabili nung nakaraan. At lulutuin ko ngayon, lalagyan ko ng itlog, tortang talong, ang gusto nilang kainin. So maaga ako magising mga friends. At magluluto ako ng tortang talong. So pinakuluan ko muna yung talong. 4 na piraso. So yan siya. At pag lumambot na yan, babalatan ko na at lalagyan ko ng itlog at ipintihan ko. So, mamaya, lulutuin ko ulit yan sa mantika. Kasama ang itlog at mga pampalasa. I-mix ko siya. So, tortang talong. Paborito nilang kainin. Nakapagsaing na rin ako mga friends. So, luto na yung aking sinaing. Init. So, yan siya. Hanggang maghapon na yan mga friends. So, luto na siya. Tatanggalin ko na siya sa saksakan. 3 itlog ang ilalagay ko mga friends sa aking talong. So, ayan na mga friends ang aking tortang talong. Nakapagluto na ako. Ayan na yung naluto ko mga friends. At ayan pa yung dalawa. Niluluto ko pa. Ang oras ay mag-alas 6 ng umaga mga friends. At nagluluto ako ng ulam, tortang talong. Hello mga friends! Kain tayo. Breakfast ko ay sliced bread with star margarine. So, nalagyan ko na to kanina mga friends ng star margarine sa ibabaw ng sliced bread. Ito yung aking breakfast. So, kumain din ako ng kunting kanin mga friends dahil nagluto din ako ng tortang talong. So, yun ang sinulam ko, kunti. At ito. So, kakain ako ng kakain mga friends dahil coming na yung aking medical. Hopefully soon, makatapos akong mag-medical para sa panibagong pagtatrabaho mga friends. Panibagong kontrata, panibagong hanap buhay. So, kailangan kong mag-apply ulit at kailangan kong magpa-medical as soon as possible. So, yun mga friends ang aking konting kwento regarding sa aking pagtatrabaho sa ibang bansa ulit. So, update ko na lang kayo mga friends kung saang bansa ako makapagtrabaho ulit. Puhon. So, kain tayo mga friends na almusal. Tinapay with star margarine. At may tubig ako dito mga friends. So, hindi ako umiinom ng kape. Nung nandun ako sa awa mga friends, inaalok ako na uminom raw ako ng kape. Ayaw ko kasi hindi ako umiinom ng kape. Hindi kasi ako sanay. So, hindi ko siya naging habit every morning. So, yung iba, nasanay sila sa kape. Ako naman ayaw ko ng kape. Ang gusto kong inumin sa umaga, maligamgam na tubig. At yun, almusal na diretso. So, kain tayo mga friends. Ang dami kong daldal. Star margarine ang aking palaman. Sa dali ko to binili mga friends. Pati yung tinapay, sa dali ko rin binili. Mas mura kasi sa dali. Nung nakaraan, nag-grocery kami. At ito yung aming binili. Tinapay tsaka star margarine. Ito naman, tokwa. Tsaka may konting vegetables dito, carrots and
repolyo. Lulutuin ko mamaya para sa tanghalian at sa hapunan na ulam. Binili ko to noong isang araw. Nilagay ko lang sa freezer. So, lulutuin ko na siya mamaya. So, kumain muna ako ng breakfast. Gusto ko kasi tumaba mga friends ng konti. Char. Sana nga. Kasi, nangangayayat ako doon sa Riyadh. Dahil sa walang sapat na pagkain. At magkikita rin pala kami ng agency ko sa Monday ulit. Kasi nga, hindi sila sumipot nung nakaraang Monday dahil may meeting raw silang pinuntahan. At naka-schedule ulit yung aming pagkikita ngayong Monday. So sana makapag-meet na kami at masettle na yung aking complaint. Masettle na namin yung aking problema about sa food. Kasi ako ang bumili ng pagkain doon at gusto kong i-refund ng aking agency. Kasi nasa kontrata naman na free ang food and accommodation pag isa tayong domestic helper. So, ipaglalaban ko yun, yung aking karapatan, kasi sayang din na hindi maibalik sa akin yung mga pera na pinambili ko ng pagkain. Kaya ako nag-complain sa OWA. At gusto ko rin ipa-blacklist yung aking employer dahil sa ginawa nga nila na hindi pagbibigay ng sapat na pagkain. So, kumukuha sila ng kasambahay at walang sapat na pagkain, so hindi naman tama yun. Kasi nag-order lang sila tapos magtatago silang kumain. Yun ang mga ginagawa nila. Nung malapit na talagang matapos yung aking kontrata, lumabas talaga yung totoo nilang ugali. So, hinayaan ko na lang at sinabi ko na lang sa sarili ko na pagka-uwi ko ng Pilipinas, aasikasuhin ko yan. So, nagsabi na ako doon sa staff ng OWA nung Monday kung pwede na ipa-blacklist ko yung aking employer at ang sabi niya na wala raw authority yung OWA, ang may authority raw na magpa-blacklist na employer sa DMW. So, asikasuhin ko rin yan kahit gagastos ako ng pamasahe, basta ipa-blacklist ko lang yung aking employer dahil hindi talaga sila responsible na amo. So, may kakulangan talaga sila. So, nakaya nilang magbayad sa agency ng malaki, pero sa pagbili ng pagkain ng mga kasambahay or pagbili ng pagkain ng kasambahay, hindi nila magawa. Bumibili naman ng bigas yung amo ko, bigas lang ang binibili niya. Pero yung ulam, hindi consistent ang pagbili niya. Nagbibigay din siya ng mga personal na gamit ko like shampoo, pero hindi consistent. Kumbaga, sa loob ng 2 taon, parang 2 beses lang ata siya nagbigay. Hindi pa kompleto. So, incomplete pa yung binigay niya sa akin. Kumbaga, ang natanggap ko is shampoo lang ata yon, tsaka lotion. Kung hindi ako nagkakamali. Basta hindi siya nagbigay sa akin ng kompleto. So, ganon sila. So, hindi naman tama yon. So, kailangan ko silang ipa-blacklist sa DMW. So, aasikasuhin ko yan para wala ng Pinay na maghihirap kung sakasakaling kukuha sila ng Pinay, hindi na mahirapan dun sa bahay nila. Kasi ang hirap ng sitwasyon na nagtatrabaho ka at wala kang sapat na pagkain, so mahirap. Magtitiis ka sa gutom. So yun ang na-experience ko doon. So napaka-importante sa isang kasambahay na may sapat na pagkain. Kasi nga, nagtatrabaho tayo or nagtatrabaho ako araw-araw, so kailangan ko rin kumain ng tama. Hindi naman ibig sabihin na kumbaga kailangan kong kumain ng mga masasarap. Ang ibig ko lang sabihin, dapat binibilhan nila ako ng kahit sardinas man lang or noodles sa loob ng 1 buwan, kahit 6 na piraso or
10 piraso na Indomie, noodles, kasi hindi naman sila araw-araw na nagluluto. Yung amo kong babae hindi araw-araw na nagluluto. At sa pagkain nila, minsan nag-order sila, hindi nga sila namimigay, nagtatago sila. So napaka-hirap na sitwasyon ang naranasan ko. Kaya nag-decide talaga ako na paripan yung aking nagastos sa OWA. Iparipan yung aking nagastos sa agency. Kaya lumapit ako sa OWA, nag-complain ako sa OWA. At yung pagpa-blacklist, lalapit ulit ako sa DMW. So ipaglalaban ko yun kasi karapatan ko yun. Mahirap kasi kung hayaan ko lang at kukuha ulit sila ng kasambahay na Pilipina in the future. Kasi yung pumalit sa akin, ibang lahi. So ibang lahi yung kinuha nila. Kasi hindi raw nila kaya yung presyo ng Pilipina. Mahal na kasi ang price ng Pilipina sa agency. At yung sahod din, nag-increase din yung sahod ng mga domestic helper sa Middle East. Sa ibang part ng mundo, sa ibang country. So nag-increase ang salary ng kasambahay Pilipina. So hindi sila kumuha ng Pilipina. So kinuha nila ang ibang lahi. Yun ang pumalit sa akin. Kaya ni-release nila ako. Early release. Dahil nakakuha na sila ng kapalit ko, ibang lahi. Hindi ko naabutan. Kasi alam ko naman na sinadya nila yun. Nung pagkaalis ko, siguro pagkahapon, kinuha nila sa agency yung ibang lahi. So hindi ko naabutan yung kapalit ko. Ganon sila. Ganon yung ugali ng mga ano ko. Kaya i-complain ko rin sila. Kasi karapatan ko rin yun na mairipan yung aking ginastos sa pagkain. Yun lang naman sana yung gusto kong mangyari, na consistent sana silang bumili ng bigas. Consistent sana silang bumili ng sardinas o di kaya noodles. Para pag hindi sila nagluto, may pagkain ako. Kasi ang binibili nila, marami silang binibili na prutas. Kasi sira na lang. Nasasayang. Tinatapon ko na lang kasi nabubulok. Kahit nakalagay siya sa rep, naabutan ng more than 1 week, masisira din talaga yung mga prutas. So yun ang nangyari sa kanila. Mas pinipili ng amo kong lalaki na bumili ng maraming prutas, karton-karton na prutas, at hindi naman nila nakakain lahat. So nasisira lang at natatapon lang siya, nasasayang. So yun ang mahirap sa kanila. Tapos hindi ko rin kinakain yung mga prutas na binibili ng amo kong lalaki dahil kapag halimbawa naubos yun, hahanapin tulad din ng ulam. Kumbaga may mga tira silang ulam, hindi ko rin pwedeng kainin yun kung hindi nila binigay sa akin kasi yung amo kong babae hinahanap. Mas gusto pa ng amo kong babae na itatapon yung mga ulam kaysa ibigay sa akin. So napaka-tindi ng ugali ng amo kong babae. Hindi ko alam kung ano yung rason niya, bakit siya ganun. Pero yung na-experience ko doon ay hindi ko rin hayaan na hindi ako mag-complain. Paparipan ko yung mga binastos ko sa pagkain. May mga resibo naman ako, screenshot, at nai-upload ko rin sa Reels sa Facebook, yung mga binili kong pagkain. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-upload ng Reels sa mga experience ko doon. Bakit ko ina-upload sa Facebook yung aking may experience? Isa yun sa mga dahilan kasi napo-full storage yung aking cellphone. So kailangan ko siyang i-upload para may
ebidensya ko pagdating dito sa Pilipinas dahil plano ko na talaga na mag-complain sa aking agency pag uwi ko ng Pilipinas. Yung amo ko, nagbigay naman siya ng hadiah. 11 days, binayaran ako kahit hindi ako nagtrabaho, pero hindi sapat yun. Kasi sabi niya hadiah at nung nag-usap kami, sabi niya siya yung bibili ng chocolate. Nung nag-usap kami siguro, nasulsulan na naman ng babae at nagbago ang isip. So, hindi siya ang bumili ng chocolate. Ako ang nagbayad, pera ko. Personal ko na pera, yung binayad ko sa chocolate. At yung mga ginastos ko sa pagkain, pera ko, personal yun. Kaya kinomplain ko talaga yung amo ko sa OWA. So, ngayong Lunes, magkikita ulit kami at sana matapos na para makapag-proceed na ako sa medical. Naghahanap ako ng clinic kung saan ako magpa-medical kasi dapat raw accredited siya sa DMW. Yun ang advice sa akin ng staff ng agency na in-applyan ko. Kapag-apply na ako, na-interview na ako at sabi niya, ako raw ang gagastos sa aking medical. So, update ko kayo mga friends. Update ko kayo kung ano yung agency na in-applyan ko at saan yung destination ko ulit. Sana matapos na yung aking complaint sa OWA at sana maging okay yung aking result sa medical. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo for today's video. Sana may napulot kayo na lesson at idea sa mga kinakwento ko sa inyo as OFW land base. Dahil sa mga experience ko kasi, sana may natutunan kayo at may nakuha kayong idea kung ano yung mga dapat nating gawin kapag hindi nasunod ng employer yung nakasulat sa kontrata. So, yun yung gusto kong ipaglaban talaga yung aking nagastos. Yung aking nagastos sa mga pagkain nung nandun pa ako sa Riyadh. So, update ko kayo mga friends kung ano yung result. Ngayong Monday, magkikita ulit kami, 2 p.m. Mag-meet kami ng aking agency sa OWA. So, ang rason ko, ipaparipan ko yung aking nagastos sa pagkain. So, yun lang mga friends. So, kailangan nating ipaglaban kung ano yung ating karapatan. Kung ano yung nakasulat sa kontrata mga friends, may karapatan tayong mag-complain sa mga opisina ng gobyerno like DMW at OWA kung hindi nasunod yung nakasulat sa kontrata. Kagaya sa pagkain, sa sahod, kung naabuso tayo, at kung pinagtrabaho tayo sa maraming bahay, kasi marami ang nakaka-experience niyan, marami ang mga kasambahay na pinapatrabaho sa mga bahay ng kamag-anak, kapatid, magulang. So, kailangan natin ipaglaban kung ano yung ating karapatan. So, yun lang ang gusto kong ma-share sa inyo for today's video. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking mga video. At sana nakatulong ako at may natutunan kayo, may nakuha kayong idea. So, mag-comment lang kayo mga friends kung ano yung mga tanong nyo about sa topic ko ngayon. Mag-comment lang kayo below. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless sa ating lahat.